Magandang lalaki po ako sa inyo. Hindi, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat na binigyan tayo ng panibagong araw. At salamat, balita ako, medyo komportable kagabi compare nung isang gabi. Amen? So, yan ang nadadaan yan sa panalangin. Kasi yung Diyos natin buhay. Amen? So, nakakain ba ang lahat? Man, lagi ko naman sinasabi, pag hindi kayo nakakain, kasalanan na ninyo yan. Okay? At dahil ang ating mga cook ay sinisikap na may handa at mabusog po tayo. Salamat po sa mga cook po natin. Agang nagigising po niyan. Kung maaga kayo nagigising, mas maaga po silang nagigising. Pero purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito na tayo ay magkaroon po muli ng panibagong araw para tayo po ay matuto naman mula sa salita ng Diyos at nawa laging bukas ang ating mga puso. Pero siyempre, bago tayo tuluyang magsimula, ay buhayin muna natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pakikinig ng mga yell ninyo. Amen? So sige, mag-start. Wala yata yung mga punta tayo sa Ehud. Sila yung unahin natin ngayon. Ehud. Ilod daw. Okay, palakpakan po natin. Okay, dito sa kabila, mga oatmeal. Oatmeal pala. Oatmeal. Okay? Ready. Okay, talagang bumabawi. Gumaganda habang lumilipas yung araw, no? Oatmeal kanila dati, no? Ngayon oatmeal. Okay. Sige, pakinggan natin yung Gideon, the 300 Gideon. 300 ba kayo? Parang napansin ko laging nag-a-update yung... Okay. Anyway, thank you, Gideon. At syempre, hindi magpapahuli ang Jephthah.
Okay, thank you, Jepta. Pero napansin ko, yung mga ladies dito parang nag-iisang boses. Boses lang ni Vian. Okay, anyway, thank you so much. Hey, may mga announcement po ba tayo? So kanina, nag-remind kami, no? Sana ay bago po tayo tuluyang makauwi, bagamat ito na ang huling araw. Oo, sabi ng iba. Pero may mga gagawin pa tayo mamayang gabi. Okay? May skit pa tayo. At pero nag-remind kami, sana sikapin po natin bago tayo makauwi ay natuto tayong maglinis. No? Kasi ang daming kalat daw talaga kanina. At para po hanggang sa pag-uwi po ninyo ay dala-dala po ninyo yung natutunan po natin dito. Hindi lang tayo natuto ng Word of God, natuto rin po tayong maging malinis sa mga tahanan po natin. Okay? May mga announcements po tayo. So update sa mga scorings po para parang naubos yata si Demerit eh. Puro 5,000 daw eh. Sige. Good morning po. Okay, ipa-flash namin dyan. Lumilitaw ba? Kung nakikita, dito na lang ako, wait lang. Yan. Sige. Ito po yung mga scores po. Then after, sasabihin natin anong group. Meron po 120,000 plus 310,000 at nakakuha sila ng 22,000 merits. So ang total po ay 452 minus 16,000 demerits. So ang total niya is 436,000. Ang fourth place po natin will be the group of Gideon. Gideon po. Okay. Dito naman tayo sa third. Meron silang 180,000 plus 410,000 plus 28,000 merits. So, ang total 618 minus, tinumbasan lang nila yung kanilang merits. So, 28,000 demerits. So, ang total niya ay 590,000. At ang grupo na yan, walang iba kundi ang Ehud. Okay? Ehud. By the way, ang mga scores po na yan ay scores niyo po kahapon, merits and demerits, hanggang after po ng evening service. At kinalulungkot namin, nagkakuha po ng maraming major demerits po kagabi. Group major demerits. So, ibig sabihin, 10,000. Pero, ang mahirap, miglaban eh. So, ginawang mga staff ng 15,000. So, malaking bawas po yun. Mamaya po, i-announce po namin. So, mag-abide po kayo sa rules, no? Hindi po tayo gumagawa ng sarili nating rules. So, mag-abide po tayo. So, sa second na tayo. Okay. Meron silang 150,000 plus 430,000. At sila po nakakuha ng pinakamalaking merits. 35,000 merits. Tapos, 615,000 minus 22,000 demerits. So, malaki rin yung demerits po nila. Ang total ay 593,000 po. Yan po ay ang grupo ng Othniel. Okay, dito na tayo sa first natin, ang Jepta. Nakakuha sila ng 220,000 plus 400,000. 21,000 merits, pero mas malaki po ang demerits nila.
29,000 demerits. So, ang total po ay 612,000 po yung kanilang score. So, dikit po yung second and third. Pwede nyo habulin yung first. At yung Gijon, actually, ang Gijon silang pinakamababang demerits. No? Congrats nyo naman sila! Yeah, congratulations! Ibig sabihin kayo ang pinakamabait na grupo. Sa ngayon. Okay, no? So, thank you so much po. Marami pa tayong gagawin. At pwede nyo nang ibuga lahat ng may ibubuga nyo ngayong araw, no? Sige po. Ha? Baho. Ay! Ang priority lane po natin, pwede bang ibigay natin sa pinakamababa ang demerits? Ha? Stop! Okay, bibigay po namin sa pinakamababang demerits po. Ang group Gijon. Di na talang pa Consuelo. Akala nyo dahil nangunguna kayo, sa inyo ang priority lane, no? Silang nag-suggest, no? Pero bandang huli sa inyo mapupunta. Dahil sa kabilang banda, pag titingnan natin, deserve nila kasi silang pinakamabait, Amen? Okay, pero wag kayong malungkot dahil hindi pa tapos ang araw. May marami pang mangyayari. Lalo na yung 3,000 lang ang pagitan. Yung isa 590, yung isa 593. Pwede pang magbaliktad dyan, kaya wag kayong mag-relax. Okay? At syempre, wag rin kayong mag-relax, Jepta. Nakita ko, ang daming demerit, no? Baka maya-maya, iiwanan kayo. Hindi nga sila konting-konti lang, pero dahil hindi sila masyadong nade-demerit, unti-unti, nahahabol pala nila. Pwedeng mangyari yan. Kaya, ibigay natin yung best natin. Dahil ako, ang dami ko ng camp na natinan. Nauhuli sila ng mga unang araw, bandang huli, bumaliktad, sila pa yung naging champion sa huli. Kaya bawi tayo mamaya. Amen? Okay. So sige, tayo ay tuloy-tuloy na sa ating pong session. Tawagin po natin yung ating song leader, Brother Norman. Yan. Ito po ay galing pa sa Pangasinan, no? Para lang mag-lead ng awit. Sige, brother. Amen. Ano po? Purihin po ang Diyos. Amen? Tayo po tumayo pong lahat at tayo po umawit muli sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Ano po? Lahat ng young people sa umagang ito, sana tumindig para sa Panginoon. Amen? Wag nating isipin na ito na yung huling araw ng ating camp, kundi Panginoon, sa hilingin natin sa Panginoon, napag-alabin pa tayo. Sa awitin po na ito. Okay, before tayo mag-start, patingin naman po ng inyong pong mga ngiti. Amen! Parang iba, ayaw makangiti, Amen! All together, first, stand now, right now, sing. Stand up for Jesus, His soldiers all the cross. Lift up His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He leads, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. And second now, stand up for Jesus, the trumpet call obey. Amen. The mighty conflict in this is glorious day. Who serve Him against the number foes that are rise with danger and spread to spread loopholes. And the third, stand up for Jesus. Amen. Amen. Louder. Will fail you. You're not trust your own. Put on the gospel armor. It's peaceful on with prayer. Where duty calls or danger.
King of glory shall reign eternally. Amen. Napakasarap ang umawit sa Panginoon. Amen. Ano po, before tayo mag-start, patingin muna natin muli sa Panginoon yung ating pong puso at isipan. Tayo po magkaroon po ng individual prayer. Before natin tawagin si Pastor Ruel. Sige po, tayo po mag-pray. Kaya patuloy po tayong manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa kaurasan pong ito, ay maingat po kaming lumalapit sa inyo pong trono ng inyong biyaya. Patuloy po kaming nagpapakumbaba at umiingi po kami, Panginoon, ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. At sa oras pong ito, Panginoon, nilalapit po namin ang bawat mga sarili po namin. Kayo po ang masigit na nakakakita ng bawat takbo ng aming isip at tibok ng aming puso. Sa kaurasan pong ito, Panginoon, itama niyo po ang aming puso at ang aming isipan. Kayo po, Panginoon, na maging sentro ng aming puso at isipan. Upang sa bawat gagawin po namin, para molatihin po namin kayo, ay hindi masayang sa buong araw na ito. Tunay, Panginoon, na wala pong ibang magsisentro ng aming puso at isipan, walang iba kundi kayo. Kaya sa kaurasan pong ito, Panginoon, humihingi po kami ng biyaya, habag at hawa. Tulungan niyo po kami. Kung ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi po namin kayang isurrender ang aming mga kasalanan, Panginoon Diyos, alam namin, walang mangyayaring pagbabago sa aming mga buhay. At hindi po kami makapag-decide, Panginoon Diyos, na ibigay namin ang aming buhay at ipaglingkod po namin sa inyo. Kaya sa kaurasan pong ito, Panginoon, maging honest po kami sa aming mga sarili. Alam po namin, Panginoon, kung may nakatagong kasalanan, hindi po kayo magpa-progress sa aming mga buhay. Kaya sa kaurasan pong ito, hinihingi ko po, Panginoon, ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kung mayroon man pong mga young people, mayroon man pong isa sa amin dito, na mayroon pa pong tinatagong kasalanan, ipagkatiwala na po namin sa inyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, sa amin pong paglilingkod, walang puwang ang kasalanan. Kailangan pong manatili, Panginoon, na ang aming mga buhay, ang aming mga sisidlan, ay malinis sa inyong banal na harapan. Upang matutuwa po kayo, Panginoon, ng bawat mga buhay na pinagkatiwala po ninyo sa amin, ay nai-enjoy po kayo na ginagamit niyo po kami. Kaya sa kaurasan pong ito, isang malaking pribilehiyo at malaking pagpapasalamat po kami, Panginoon. Sino po kami, Panginoon, para tawagin po ninyo na kami maglingkod sa inyo, para papurihan po namin kayo.
Isa lang po kaming isang maruming basahan, nalilinis mo sa pamamagitan ng inyong dugo. At patuloy po, Panginoon, na kinikilala namin ang aming mga sarili, Panginoon Diyos, na ang mga buhay na ito ay gamitin po ninyo upang sa ikapupuri at upang may tataas ang inyong dakilang pangalan. Kaya Panginoon, minsan pa nagsusumamo po kami, empower niyo po ang inyong mga salita. Ganon din po ang inyong mga lingkod, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kapangyarihan na buhat sa iyo, Panginoon Diyos. Yung bawat mga salita na galing sa inyo, Panginoon, ay randam na randam po namin ang inyong dakilang presensya. Tunay, Panginoon, na nangungusap sa bawat isa sa amin. Nagkakaroon, Panginoon, ng malalim na desire, Panginoon, para paglingkuran po namin kayo. Abang naririnig po namin ang inyong salita, andun po, Panginoon, na paano po namin itinatayo yung pundasyon po namin para sa iyo. Kahit ano pong bagay na mangyari sa buhay po namin, still mananatili pa rin kami. Kaya Panginoon, please po, huwag niyo pong hayahan mawalang kabuluhan, Panginoon Diyos, ang cup na ito. Makita po namin, Lord, ang bawat resulta, Panginoon Diyos, sa pagkilos po ninyo sa bawat mga campers at sa bawat isa sa amin na nandito ngayon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng boldness ang bawat mga speaker na gagamitin po ninyo sa araw na ito. Tunay, Panginoon, nararamdaman po namin, Panginoon Diyos, ang tunay na pangungusap po ninyo. At kami po, Panginoon, bilang isang nakikinig sa inyo pong mga salita, andun po, Panginoon, na nararamdaman namin yung andun po yung na-overwhelm po kami, Panginoon Diyos, sa inyong pong mga salita na aming napapakinggan. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, na magandang ambience, Panginoon Diyos, at sa bawat mga pakikinig po namin, Lord, andun po yung mag-focus po kami, Panginoon Diyos. Lahat ng bagay na alam namin na magbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, Panginoon Diyos, huwag po namin itong kakaligtaan. Salamat po. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon Diyos, ay sa inyo ko na po pinakakatiwala. Ito po ang aming hiling, aming dalangin, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Ano po? Bago tayo magpatuloy na umawit muli, awitin yung theme song, natin, sabihin mo muna sa iyong katabi, ito na puro ako ganito, magpatuloy ka. Amen? Amen! Napakasarap, na payo ay payuhan, ibang payo kundi magpatuloy sa Panginoon. Hindi yung magpatuloy ka sa kasalanan, hindi. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya awitin po natin pong theme song, The Generations We Cannot Lose. Awitin natin yung second chorus, tsaka third chorus. All together now, we now sing. Let us be the great generation that can use to build all nation. Bring the banner of salvation. Let's declare of His redemption. Let us live right in God's holiness. Let us bring down all with rest. Let us down our lives, our will. Let us seek His kingdom still. We will be the great creation God can use to tell the nation. Bring the banner of salvation.
Jesus. When we down, our lives will still. Living, singing, freedom still. We will down, our lives are will. Let us seek His kingdom still. Amen. Purihin po ang Diyos. Ano po, tawagin po natin ang magbibigay po ng tanging bilang. What has happened to a nation who used to fear the Lord? To a people whose foundation was built upon God's word. We've allowed the world's opinion to chart a different way. By the time the Church of Jesus Christ should boldly stand and say, God's word will stand against the raging tide of those who criticize and work through evil plans. God's word will stand against the gates of hell with power to prevail in the hearts of men. God's word will stand. They can take it from the courthouse walls, remove it from the schools, teach our children that we're animals, speak against the golden rule. Try and hide our Christian heritage from the public eye, but they'll never overcome God's word, no matter how they try. God's word will stand against the raging tide of those who criticize and work through evil plans. God's word will stand against the gates of hell with power to prevail in the hearts of men. God's word will stand. It is forever settled to evermore endure. It's the only way our sins could ever be made pure. God's word will stand against the raging tide of those who criticize and work through evil plans. God's word will stand against the gates of hell with power to prevail in the hearts of men. God's word will stand. God's word will stand. God's word will stand.
Maraming salamat sa bilang pong iyan at tunay nga ng salita ng Diyos ay mananatili. At ngayon ihanda na natin ang ating mga pandinig at syempre lalong-lalo ng ating puso. Lagi nating buksan yan para pagkabumuhos ng pagpapalang Diyos mula sa kanyang mga salita, handa tayo. Parang mga ano yan parang mga baso yan, yung mga puso natin. No? At tapos yung Word of God, yan yung pinanggagalingan ng tubig. At kapag binubuhos at nakasarado yan, hindi tayo mapupuno. No? Kaya buksan natin ang ating mga puso ngayon. So ang ating mensahero ngayong umagang ito ay galing po sa Dasul, Pangasinan. Siya po ang siya ba? Isa sa okay. So, pinakagwapo. Ay. So, pero salamat na makapakinig tayo ng mensahe na manggagaling po sa lingkod ng Panginoon. Tawagin po natin Pastor Christopher Lomboy. Okay. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Last na tayo ko po dito ay nung retreat namin. Parang ang bilis. Parang nung last week lang yun no? Salamat po sa Panginoon. Siyempre, unang-una, kung hindi dahil sa Diyos, walang ganitong gawain. At salamat po sa ating mahal na pastor, sa ating mother church na hindi po nawawala yung kanyang desire na may mga young people na gustong makita namin na mga lingkod ng Diyos, especially ang Panginoon, na meron pa rin mga ganitong generation ng young people. Kasi tama po yung sinabi ng mga nakarang mensahe, ang laki na po talaga ng pinagbago pagdating po pagbabago na nangyari pagdating sa mga kabataan, kahit sabihin mo pang Kristiyanong kabataan yan. Pero salamat, campers, hindi naging ganun kadali siguro sa iba ang makapunta rito. Nagsakripisyo, may mga ginawa kayong paraan, pero gusto kong sabihin sa inyo, masaya ang Diyos na nandito kayo. Hindi lang po kaming mga pastor, kundi higit sa lahat ang Panginoon. At mas matutuwa ang Diyos kapag ang buhay po ng bawat isa ay nagdesisyong isuko sa Panginoon. So ang naibigay po na topic sa akin, kanina nga po nagbibiruan kami doon, sabi ko parang mas madali pang ituro yung giving kaysa dito Talagang ito po yung binigay na topic, pero ito po yung leading ng Panginoon So ang pag-aaralan po natin ngayon, yung topic na the generation that guards their purity. So medyo po ito, mabigat na pag-uusapan natin. At syempre, wala pa rin tayong ibang titingnan kundi ang salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito. At young people, maaring pwedeng marami kang gawin sa ministry. Maaring potential ka, magaling ka, maalam ka sa maraming bagay, matalino ka. Pero marami na pong bumagsak dahil sa kawalan po ng kabanalan sa buhay. Alam niyo po, mas maganda ng kahit ito lang ang kaya nating gawin para sa Panginoon, basta yung puso natin, yung buhay natin nananatiling malinis sa harapan ng Diyos. Nagiging totoo at tapat ang puso natin sa Panginoon. Ang hirap yung naglilingkod tayo na meron tayong tinatagong kasalanan sa ating mga buhay. At ito po ang wag nating hahayang mangyari sa buhay natin dahil sapat yan, kahit gaano kalit lang na kasalanan yan, sapat yan para masira po kayo at mawala kayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, itong mensahe na ito ay hindi para husgahan kayo, mga young people, campers, kundi itong mensahe na ito ay marahil sa iba, precaution, pwede po, or kung meron man po dito na nasa in relationship na, kailangan po ninyo ito para ang inyong relasyon ay patuloy na magbigay ng kapurihan sa Panginoon Diyos. Hindi yung sarili natin ang masusunod. Huwag tayong makikipag-compromise. Kundi manatili tayo sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. So tayo po tumayong lahat at buksan po natin ang ating mga dalang Biblia.
Dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4. Verse number 3 to 5. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 3 to 5. Nakita nyo na po. Basahin po natin, lahat po tayo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 hanggang verse number 5. Ready? Begin. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Takila naming Diyos, bago po kami magpatuloy sa oras na ito, minsan pa, Panginoon, lumalapit kami ulit sa inyong paanan ng trono ng biyaya. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Kung hindi po magiging bukas ang puso't isip ng bawat isa, walang mangyayaring revival, walang mangyayaring pagbabago, wala kaming matatanggap na hamon mula sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, ang salita mo ay tunay na malinis, dalisay. Walang bahid ng dumi, Panginoon. Dahil ito'y salita mo, Panginoon. Kahit ayaw namin, kahit hindi namin kayang tanggapin, pero wala kaming magagawa dahil ito po ang katotohanan. It's either we submit or we will refuse, Panginoon Diyos. But help each one of mga campers na ito, Panginoon, sa umagang ito, na kung magdidesisyon din lang sila, Panginoon Diyos, sana po'y piliin na nila kung anong pinakamainam at tamang desisyon para sa iyo. Panginoon Diyos, kumilos ka sa oras na ito. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu ay patuloy po na mangusap sa puso ng bawat isa. Punuin niyo po ng presensya niyo ang lugar na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami. Ganon din po ako. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos. Ako'y nakatayo lang dito dahil po sa inyong pahintulot. Dahil lang po sa inyong biyaya. Ano man po ang inimpart mo sa puso ng inyong lingkod, ano man po yung nais at kaloban mo, ay siya lang po ang may pahayag sa umagang ito. Gamitin mong mouthpiece ang aking buhay, Panginoon, sa pagpapahayag po ng inyong mga salita. O Diyos, gisingin mo ang mga kamalayan namin ng mga makakapakinig ng inyong salita. Naway tanggapin nila ito ng buong puso, ng may kaseryosohan, may sinseridad sa kanilang buhay. Lord, ang paglilingkod sa inyo, totoo po, hindi ito isang laro. At balang araw, sabi nga po ng pastor namin, eternity will tell na lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay isang araw makikita namin ay meron pong kabuluhan sa inyong harapan, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po kami sa aming pagpapatuloy sa oras na ito. At kung meron man kaming maluluwalhati at madadakila, walang iba kundi ang iyong makapangyarihang pangalan lamang. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much. Pwede na po yung makaupo. The generation that guards their purity. But let me entitle the message this morning, Purity that honors God. Purity that honors God. So ano po bang purity? Magkaroon lang tayo ng konting insight pagdating sa bagay na ito. So meron po akong mga ilang nailagay dito na makakatulong po para mas lalo nating maunawaan what is this purity na sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan. Purity is freedom from anything that contaminates. Ano po? Isang malinis o isang kalinisan na wala kang makikitang kahit gatuldok lang ng dumi. Walang bahid ng dumi o anumang batik dyan. Ano po? Purity is the quality of being uncompromised or unadulterated. Ano po? So kagaya po nung nakarang mensahe na kagabi lang po binahagi ng ating pastor yung generation that rejects compromise. So purity is the quality of being uncompromised. Ano po? Like a pure water that is free from any other substances. Malinis.
Puting-puti, wala kang makikitang kahit anong kulay. Ano po? So sa buhay po natin, a pure life, purity is a pure life, is one in which sin no longer determines the choices one makes. Kung gusto mong magkaroon ng malinis, maayos na pamumuhay sa harapan ng Panginoon, young people, kailangan po na ang buhay natin ay nakaseparate po sa kahit anumang uri ng kasalanan. Mga kapatid, purity is important to God because He alone is truly pure. Purity is often used in scriptures as a means to communicate holiness. Kung gusto mong magkaroon ng kabanalan ng buhay mo, imposibleng mangyari yun kung walang purity ang buhay natin. Ano po? Hindi mangyari yun. Tingnan po natin. Sa book of Genesis pa lang, when God created the heaven and the earth, it's all perfect. Everything was good, everything was pleasing in the sight of God, everything was pure. Walang kamatayan, walang pagkasira, no pollution, higit sa lahat, walang kasalanan. So God creates pure things. Why? Because He is pure. In Him there is no confusion. There is no contradiction or compromise. However, sin, take note of this, sin is the corruptor of purity. Psalm chapter 4 verse 14 Psalm 14 verse 3. Sin is the corruptor of purity. Alam niyo po mga young people, sa panahon natin ngayon, ang hanap po ng mga tao ay gusto nilang maging masaya sa sarili nilang kagustuhan. Especially mga young people po. Kaya dahil sa ganong sitwasyon ng panahon natin ngayon, mas lalong nagiging mahirap at mas lalong nagiging challenging sa ating mga Kristiyano ang mamuhay ng malinis at may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kasi ang katawan na ito, lalo na sa panahon natin ngayon, yung ginagawa natin para sa Panginoon, yun yung hindi gusto ng laman. Actually, hindi ko alam, ano? Baka yung ibang nandito, napilitan lang na pumunta rito. Pero salamat, nandito ka. Yung nung dumating ka dito na napipilitan ka nung dumating ka, ngayon, sabihin mo, nagsisisi ka ba na dinala ka dito ng Diyos? O masasabi mo, Panginoon, maraming salamat kasi kahit napilitan lang ako, buti na lang nakarating ako. Kasi naniniwala po ako, mula pa lang nung Tuesday night, kagabi, mga kapatid, marami na pong ginawang Panginoon sa inyo. May mga binago na po ang Diyos sa buhay ninyo. Sabi nga ni Pastor, kung wala pa rin, ay ewan na lang. Anong klaseng Kristiyano ka? Ano po? Kung wala pa rin ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kahit kami mga pastor, alam nyo po ba, hindi lang kayong na-challenge sa mga message. Pati kami rin mga pastor. Sabi ko, salamat Panginoon. Hindi lang to para sa mga campers, para din sa amin itong mga lingkod mo. Always remember that purity is grounded in God's truth. Dito po. At ang purity ay hindi mo mahahanap sa mundong ito. This world is corrupt. Truly corrupt. Ano po? Mag-share lang po ako sa inyo ng ito medyo po, kasi itong pag-uusapan natin, hindi lang po natin pag-uusapan dito kung ano yung normal na nakikita ng mga tao sa buhay natin, kahit kayo. Kasi dito, kukut-kutin ng Panginoon hanggang sa pinaka-pribadong parte ng buhay po natin. Okay? Kaya po hindi nga madali itong usapan na ito. Medyo, ito yung mga mensahe na pag mga ibang simbahan po ay hindi na po talaga na ituturo. Pero ito, tayo kailangan pa rin natin itong marinig. Ano po? Sabi nga po doon sa church namin, sabi nung isang tatay, kasi po, one time nag-preach pa ako doon about yung faithfulness sa pag-attend po sa mga services. Alam mo yung may mga Kristiyano na umate ng umaga, hindi na bumabalik ng hapon. Hindi nawawala yung pagkakatoliko nila, you know. May first mass, may second mass, parang ganun tuloy. So, nag-preach po ako one time doon sa amin. Tapos, meron po ako napansing isang tatay na umattend na po ng hapon.
So hindi ko muna siya in-approach agad. Sumunod na linggo, nandun siya ulit. Umattend ng umaga, umattend din ng hapon. And then yung pangatlo, umattend siya ng umaga, umattend ulit ng hapon. At doon ko na siya in-approach. Sabi ko, Tay, maraming salamat, nakakabalik na po kayo ng hapon. Hindi po yan dahil sa sinabi kong bumalik kayo, kundi yan ay para sa Panginoon. Sabi ng tatay, kasi pastor, nasaktan ako sa preaching niya eh. Nasaktan ako doon sa mensahe, doon sa sinabi ninyo ng sakit. Pero salamat pastor, na-bless po ako. Salamat sa Panginoon. Alam niyo yung, sana may, yan yung isang malaking encouragement. Hindi naman namin gawa ng mga pastor, hindi kami mga pastor ang may gawa noon. Pero encouragement yon na kahit na may mga nasasaktan na sa mensahe, pero sasabihin nila, blessing pa rin. Mula parang siguro nung Martes ng gabi, nasasaktan na kayo. Pero blessing ba? Oh, amen. Sign ng maturity ng isang Kristiyano yan. Mga kapatid, hindi yung pag nasaktan ka, nagtampo, umuwi, di na nagsimba. Oh, di ba? So, ito po. One time napunta po kami ng Manila kasi umattend po kami ng missions conference. Bible student pa lang ako nung time na to. Umattend po kami ng conference sa La Loma. Si Pastor Toquero pa po ang pastor doon that time. Siyempre, dahil alam mo na, Bible student, pagkatapos ng service, magkakayayaan, tara sa Divisoria. O, mamimili. Pupunta kami Divisoria, naka-long sleeve kami, naka-necktie, nakabis talagang pan-church. Okay, pagdadaan kami doon sa mga pwesto, yung mga tao, tinitignan nila kami, tapos sabi nila, Hallelujah! Gumaganon yung mga tao doon. Kasi talagang makita mo, walang nakasuot ng ganon. Kami lang, siyempre, kagagaling ng church, di po ba? So, nung pauwi na po kami, meron kaming isang iskinitang dinaanan, medyo maluwag. Tapos may napansin kami, habang naglalakad kami sa gilid, meron yung kariton, di po ba, kariton. Tapos may ganon po na karton. Okay, na habang papalapit kami, napapansin namin, gumagalaw yung kariton, gumaganon. Sabi ko, ano kaya yun? Tinignan namin, kala namin pusa lang. Pero alam niyo po ba, nung tinaas namin yung karton na nakatakip, dalawang bata, babae at lalaki, nakahubad silang dalawa. May ginagawa sila. Umagang-umaga yun ha. Araw, tirik na tirik ang araw. Sabi namin, uy, anong ginagawa niyo? Gulat sila eh. Ito pa ang mas nakakalungkot. Tinanong namin sila, ilang taon na sila. Yung babae po, 7 years old. Yung lalaki, 8 years old. Ang dyablo po, kung gusto niyang sirahin ang buhay ng mga kabataan, hindi niya nahihintaying lumaki kayo. Habang bata pa, gusto nang sirain ni Satan ang buhay ng mga batang yan. Kasi alam niya na ang mga young people na yan ay pwedeng maging kaisa ninyo na henerasyon na na-preserve ang buhay para sa Panginoon. Pero ito nang nangyayari ngayon. Matagal na po yun ha. Bible student pa lang ako that time. So pwede nating sabihin, mas worst ngayon. Nakakalungkot. Pero totoo po yan. Marami pong kabataan ngayon na nasisira ang buhay dahil po sa bagay na ito. Pumapasok sa pagkikipagrelasyon na wala sa tamang panahon, na hindi sa tamang paraan. Maagang nabubuntis na nagre-resulta sa maagang pagpasok sa pagpapamilya. Maraming pamilya ngayon na masasabi mo, hindi sila handang maging tatay at maging nanay. Ni hindi pa nga alam magkarga ng bata. Okay? Ang nakakalungkot, dahil hindi sila handa at hindi sila prepared, wala sa tamang panahon, mga kapatid, lalo pong naghihirap ang buhay ng mga taong ito. May mga nagpapakasal dahil may nangyari na.
Ang iba, nakakalungkot. Yung nasabi doon sa talata kanina, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. The Bible is very clear, abstain from fornication. Pero ang mga young people ngayon, ang mga kabataan sa panahon ngayon, ang sabi nila, yung fornication, part na lang yan ng pagdi-date nila. So okay lang yan. Normal lang yan. Yung nagsisiping sila, may nangyayari sa kanila na kahit hindi sila kasal, sabi nila, part lang yun ng dating nila, pagdi-date nila. Eh dati, nung panahon namin, kahit tawa kami ng dalaga, kinakabahan ka pa eh. Papaalam mo pa, pwede bang hawakan yung kamay mo? Diba? Pero ngayon, tignan niyo po yung panahon natin. Magkatabi na sa higaan. Meron nang nangyayari sa kanila kahit hindi pa sila kasal. Pero sasabihin nila, okay lang yan. Yung homosexuality. Pilit nilang pinapalitan. Sabi nila, this is not a sin. This is love. Pero kasalanan yan. Wala tayong makikita sa Bible na agree ang Panginoon sa homosexuality. Isang dahilan yan kung bakit tinupok ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Wala pong Kristiyanong bakla, walang Kristiyanong tomboy, siguro dati, pero nung nakakilala sa Panginoon, nabagong buhay niya. O baka meron dito, nagtatapang-tapangan lang kayo, pero baka pag ginulat ka namin, Amen? Umamin na po kayo habang may oras. O kaya naman babae, na dinadaan-daan mo lang sa makeup. Okay? Para hindi halata, pero baka naman, mas matigas ka pa sa lalaki. Tigasin ka. Ito pa po, marami ngayon ang nagli-live-in. Na kung saan ginagawa na lang na normal sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, lahat ng ito, kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng ito ay patunay na kailangan talagang marinig ng mga kabataan sa panahon natin ngayon, mga kapatid. At kahit alam mo na to, huwag kang magsasawang marinig ang mga ganitong mensahe kasi kung hindi natin nabantay ng sarili natin, baka isang araw pwede tayong umantong sa isa sa mga ito. Ano po? At isa rin itong patunay na ang dyablo wala siyang ibang ninais kundi sirain ang buhay ng mga kabataan, ng mga susunod na henerasyon sa gawain ng Panginoon hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. Ano po? Pwede nating sabihin mga kapatid, ano po? Pastor, hindi yan mangyayari sa akin. Ano po? Andito na nga ako eh. Naglilingkod na nga ako eh. May ministry na nga ako eh. Aba sa amin po, nagpipreach na nga na wala pa. Huwag po tayong magpakampante. Kahit pastor, hindi po exempted dito. Maraming pastor, ang tinatawag nga kung sabihin natin na nahuhulog sa tulay. So, masyado tayong mayabang kung sasabihin natin na hindi ako yan. Mas magandang maging totoo tayo sa Panginoon, Lord, babae ka man o lalaki, pwedeng mangyari sa akin ng isa sa mga yan kung hindi ko lalong ilalapit ang sarili ko sa iyo, Panginoon. Pero alam mo, sabi nga ni Pastor, ang mas nakakatakot talaga, yung naglilingkod ka na sa Diyos, pero ang totoo, meron ka palang tinatagong kasalanan. Meron po sinasabi ngayon sa amin, sabi ko po sa church, you can hide it but not forever. You can hide it but not forever. Ang Diyos po ay hindi gagamit ng maruming sisidlan. Hindi natin pwedeng sabihin, o bakit ako? Nakakapagpatuloy naman ako kahit na meron akong ginagawang mali ah. Basta ingatan ko lang na walang makakaalam. Na hindi malalaman ni pastor, na hindi malalaman ng mga kapatiran, kahit anong pag-iingat mo sa ngayon, pero darating ang panahon, i-reveal yan ng Panginoon. Kayo nga po, tanungin ko na lang, di ba? Napaka-common example na ito mga kapatid.
O ngayon, napakainit ng panahon. Mayat maya, inom tayo ng tubig. Mayat maya, inom tayo ng tubig. Pero hindi ka gagamit ng baso, kahit na ngayong sarili mo lang na tumbler eh. Sisilipin mo na nga lang, di ba? Kung malinis pa ba o hindi na. Kasi kahit ikaw mismo, ayaw mo na yung ginagamit mo, marumi. Kahit lagyan mo ng malinis yan na tubig, kung ang tapain o yung lalagyan ay marumi, wala din lang silbi. Kapatid, di ba, niligtas na tayo ng Panginoon? Galing na tayo sa galing na tayo sa putik ng kasalanan. Kinuha tayo ng Diyos doon, nilinis niya tayo, binihisan niya tayo, binago niya tayo, patuloy niya tayong binabago, at inihiwalay niya tayo para sa isang purpose na tayo ay maging isang halimbawa sa mundong ito. Ano bang buhay na meron sa isang young people na Kristiyano? Kaya minsan, ang daming young people nahihirapan mag-invite ng kanilang mga kaibigan sa church. You know why? Because walang makitang pagkakaiba. There's no difference. I-invite mo ako dyan. Yung ginagawa ko, ginagawa mo din. Ang pinagkaiba lang natin, nasa church kapag linggo. Yung nga sinasabi ni pastor, na kapag linggo, banal tayo. Kristiyano tayo, nakapanamit ka ng ganyan. Pero pag hindi na linggo, iba na po. Young people, bawat isa po sa atin, purity is not just about avoiding sin. It's about honoring God sa buhay po natin, mga kapatid. Gusto nyo bang mabigyan ng karangalan ng Panginoon sa buhay ninyo? Ano po? Gusto nyo ba na napaparangalan ng Panginoon Diyos sa buhay po natin, sa buhay ninyo, mga young people? Live a life of purity. Ano po? So in order to maintain purity that honors God, number 1, guard your thoughts. In order to maintain purity that honors God, guard your thoughts. Young people, bantayan natin, gwardyahan natin ang ating kaisipan. Kasi kung ano ang pumapasok dyan, sabi nga po sa men's conference, naging motto ito namin na kung ano ang nasa isip, yun ang lumalabas. Purity begins in the mind, and your thoughts shapes your actions. Kaya napakahalaga na ang isip pa lang meron ng purity. Ano po? Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8, tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Sa Tagalog po, sabi niya, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Lord, ito bang nasa isip ko? Nagbibigay ba ng glory sa'yo? Tama ba to? Minsan alam mo ng tama pero hindi mo pa winawaksi sa isipan mo. Ano po? Honoring God with our thoughts involves deliberately focusing on what is true. Huwag mong hayang i-corrupt ni Satan ang isip mo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So anong tinutukoy ng talatang ito? Magkaroon tayo ng pag-iisip na walang ibang tinutuon yan kundi ang pagsunod kay Kristo. Colossians 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Set your mind on spiritual things rather than spiritual or earthly things. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, yung isip mo, mahalaga yan, mga kapatid, na yan ay kontrolado ng Panginoon. Ano po? So example, if you find yourself thinking about someone, nag-iisip ka sa isang kapatid, sa isang tao na hindi mo dapat inisip yun para sa kanya. Kung kinakailangan, sampalin mo yung sarili mo. Hindi dapat ako nag-iisip ng ganito sa kapatid. Hindi dapat ako nag-iisip ng masama sa kanya. Sorry for the word, hindi dapat ako nag-iisip ng malaswa sa kanya. Hindi dapat ako nag-iisip ng mga ganitong bagay. Panginoon, ayusin mong isip ko. Dapat hindi ganito. Amen.
Replace your impure thoughts, mga kapatid, by praying for purity and God's protection over your mind. Kaya nga alam nyo po, mahalaga din ng ating mga isip, lagi nating linalapit sa Panginoon. Ano po? Lord, patuloy mong baguhin ang buhay ko. Siyempre kasama isip ko, Panginoon. Take note, kapatid. Don't let your mind owns you. I'll repeat. Don't let your mind owns you. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong hayaang ariin ka ng isip mo, kontrolin ka ng isip mo. Ikaw dapat ang magmay-ari niyan. At ipakontrol mo yan. Ipakontrol mo ang isip mo sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, guard your thoughts. Yung mga nakikita po ng mata natin, mga kapatid, ingat po tayo. Alam nyo, kami po, ewan ko lang po sa mga iba dito, pag nagdadrive, di po ba ng sakyan? Sino po mga driver dito? Pwedeng taas ang kamay. Mga driver po. Opo, yan, madalas mga nagsusundo, naghahatid. Ano po? Di ba sa daan, minsan di mo maiwasan, mayroong kang makikita, naglalakad, maiksi ang, okay? Halimbawa, ikaw lalaki, may nakita kang lalaki din maiksi ang short, delikado yon. Kung meron kang okay? Hindi, okay? Di ba, kasi hindi natin maiwasan yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na kapag may nakita kang ganon, bababa mo yung bintana mo, sasabihin mo, magsuot ka na maayos na damit. Hindi mo pwedeng sabihin ganon eh. Di ba? So minsan pag nagmamaneho, ako po, experience ko, pag nagmamaneho po, tricycle man yan, sasakyan man yan, minsan mayroong kang madadaanan, may nakasuot ng maiksing damit, parang alam mo yung parang suot ng pantulog nasa labas. Diba na talagang lang, alam mo yung malayo pa lang ba makita mo, iniiwas mo na yung tingin mo. Okay? Iniiwas mo na. Panginoon, may kasalanan dito. Oo. Hindi yung, hala. No? Sabi nila, biro ng mga pastor na kapag may nakita ka daw na ganun, di nakita mo. Binaling mo yung paningin mo. Tapos binalik mo daw ulit yung paningin mo, doon ka daw nagkasala. Kaya ang gawin mo, pag nakita mo natin, hindi, biro lang yun ha, biro lang yun. Oo, baka naman gawin ninyo. Huwag niyo seryosohin yun. Kasi po, yung nakikita ng mata natin, hindi maiwasan na kung anong makita niyan, meron pong nagtatrabaho sa isip. May nakikreate sa isip natin. Hindi niyo ba napapansin? Grabe, no? Kaya mga kapatid, ibigay natin ang ating mga isipan sa Panginoon. Lord, ayusin mo tong isip ko, linisin mo, pakabanalin mo, Panginoon. Okay? Yung naituro ko po sa men's conference, yung filling your mind with godly thoughts. Malaki po ang tulong niyan, mga kapatid. Ano po? So guard your thoughts. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, dahil sa sobrang, sabi nga, high-tech. Okay? Napaka-high-tech ng panahon natin ngayon. Alam niyo po, yung mga cellphone na meron po tayo, pwedeng gamitin ng dyablo yan. Pag hindi po natin yan magagamit ng tama. Ano, sabi ng isang tatay, Pastor, sinubukan ko yung sinasabi ninyo. So, meron siyang data. Ewan ko kung data yun, naka-wifi sila. Sinubukan ko lang, Pastor, sabi niya. Nag-type ako doon, yung mga pornography. Ita-type mo lang, i-search mo lang, then just one click away, lalabas na lahat doon. Pastor, ang dami pala. So, tinanong ko siya, ilan pinanood mo? Ay, hindi, biro lang. Okay. Hindi, Pastor. Nano lang ako kasi, nano lang ako doon sa sinasabi niyo, Pastor, kung gaano kadali ngayon ang ganyan. Kasi noon, wala eh. Diba? Wala namang cellphone, wala namang data na Okay? Laro lang tayo sa labas. Ganun lang kami noon. Kahit tanghaling tapat, na doon sa labas naglalaro. Walang mga gadgets na yung nanunod dyan ng YouTube. Wala noon. Okay? Wala eh. Pero ngayon, just one click away. Lahat pwede mong mapanood. Mag-ingat po tayo.
kasalanan po ang panunod ng pornography. Okay? Sa amin na nga lang po ng mga may asawa, hindi porket may asawa na ay pwede ka nang manood ng ganon. No. Kasalanan niya. Kasalanan pa rin yan. So kapatid, kamusta ito? Young people, kamusta ang ating mga isip? Sana po, ito po ay hawak pa rin ng Panginoon. Number 2, in order to maintain purity that honors God, not only guard your thoughts, but guard also your body. Guard your body. O, young people, bakit ba tayo naiinggit sa mga nakikita natin sa mga unbeliever? Hindi tayo parehas sa kanila eh. Iba ka sa kanila. So how can you make a difference kung hinahabol mo lagi at pilit mong ginagaya ang mga nakikita mo sa mundong ito? Kung anong uso, yun ang isusot mo. Kung anong uso, yun ang gupit na ipapalagay mo. Kulang na lang maging mukhang kabayo ka eh. Di ba? Kung ano yung usong kulay ng buhok, magpapakulay ka, red tapos green, parang manok. Pagkamalang kang mami, hinihimas yung, ay, akala ko panabong. Hindi pala, tao pala. Young people, hindi kayo dapat naiinggit sa mga nakikita nyo sa mga unbeliever. May mga kaibigan kayong hindi mananampalataya, may mga nakikita kayo sa kanila na hindi nakma sa isang Kristiyano, kung pagdating pa lang sa pananamit, talagang meron na dapat makitang kaibahan yan. Tama yung sabi ni Pastor kagabi. Okay? Bakit ka nagsusot ng ganyan? Kasi sabi ni Pastor, ako na-remind ako dun eh. Oo nga no, dahil sabi ni Pastor, bawal kasi magsuot ng ganyan. Pero pag wala na si Pastor, andun na. Hindi mga kapatid. Yun kasi yung kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, takpan niya ang kahubaran natin. Kasi di ba sabi ni Pastor, yung kahubaran natin, yun yung kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Yan tao ngayon, hindi pala unti-unting naguhubad. Talagang naghubad na. Tama po yung sabi ni Pastor. Sa ibang bansa, okay, may kita mo mga tao sa beach, walang damit. Sabi nung isang samahan ng mga kababaihan, sabi nila, bakit yung mga lalaki pwedeng maglakad ng walang damit pang itaas? Nakikita rin ang dibdib nila. So pwede rin kami. Yun yung sinasabi nila. Young people, ito pang isa, please set boundaries to your opposite gender. Set boundaries to your opposite gender. To maintain purity in our life for the sake of Christ, establish clear boundaries with the opposite sex and stick to that boundaries. Amen? Bawal po yung, alam niyo yung, Pastor, sundin ko lang po si sister. Wala daw hong masakyan. O sige kapatid, hindi alam ni Pastor, motor pala yung ginamit. Single, sinundo si sister, si sis. Sis, tara na. Wala, bakit po motor ang kinuha ninyo? Pero ang dami-daming tricycle. Yung motor talagang pipiliin. Hindi, para mabilis po tayo, makasingit tayo sa traffic. Wow, para magandang palusot yun ha. May natutunan kayo. Oh. Tapos, sige miss, sis, angkas kayo. Okay? O hawak ka dito, hawak. Humawak dito. Huwag dyan, mahulog ka dito. Dito ka humawak, sis. Dito. Kasi, hahabulin natin yung oras ng gawain. Nako po mga kapatid. Alam nyo po, sa amin dati sa Dasol, nung wala pa pong standard yung church, ganun po. Nag-aangkasan, babae at lalaki. Pero salamat po. Ang grace po ay talagang malaking blessing po sa gawain sa Dasol. Nung naituro sa amin ang mga bagay na ito, talaga pong nakita namin yung malaking epekto nito sa church. Alam niyo po yung kahit na lang sasakyan yan, mga kapatid. Ngayon, sinasabi ko po sa mga kapatiran doon na kayong mga may sasakyan,
huwag kayong magsasakay ng babae sa sasakyan ninyo. Okay? Kasi baka isipin nyo sa motor lang eh. Pero hindi ba mas nakakatakot pag nasa sasakyan na? Na babae at lalaki lang ang nandoon sa loob ng sasakyan. Hindi po ba? Maliligo sa dagat, babae at lalaki, nakahiwalay silang dalawa, nagkwekwentuhan daw, nagsisharing time. Ang dami nyo pwedeng piliing oras at lugar na mag-sharing time, doon pa talaga. Tapos nakahiwalay pa kayo. Set your boundaries. Pag babae na yung katabi mo, pag babae na yung kaharap mo, pag babae na yung kausap mo, lagi mong isipin, lalaki ka, babae siya, babae ka, lalaki siya. Amen? Sabi ko sa mga young people namin, kahit na meron kayong mga kaibigang unbeliever na bakla, hindi porket bakla sila, masyado na yung kampante, inaakbayakbayan kayo ng mga kaibigan ninyo. Lalaki pa rin yun. Set boundaries. Wait ko bang mahiram tong kapatid na to? Brad, lalaki ka naman, no? Halika rin, kapatid. Kita mo mahiram. Ano pangalan mo, sir? Ha? Marky? Ay, Mark. Okay. Okay. Alam niyo po, hindi kasi ako pwedeng kumuha ng babae. Di ba? O halimbawa, ako lalaki. Halimbawa lang. Ha? Ulitin ko, kapatid, halimbawa lang. Okay. Babae ka. Okay? Halimbawa, sis, kamusta? Okay? Kamusta, kapatid? Ano sasabihin nyo? Hindi po, pastor. Ganito lang kami talaga ka-close. Wag. Thank you so much. Set your boundaries. Minsan nga po, yung magkapatid na pagkakamalan pa eh. Ano po? Maniwala man po ko sa hindi. Kami ng nanay ko na pagkamalan kami magkasintahan eh. Nakakatawa po, di ba? Pero, alam nyo, hindi mo kayang mag-explain sa lahat ng tao. Alam nyo, kung kami mga pastor, maiintindihan namin, pwede pa naming maunawaan. Pero, sa iba, hindi. Hindi. Ano po? Set boundaries. Kaya nga, tama sabi ni Pastor Rowel, kung magsusulwining, kung meron namang lalaki, lalaki yung hanapin mo. At ikaw naman na babae, babae yung hanapin mo. Priority nating hanapin na isolwin ay yung kaparehas nating gender hanggat maaari. Kasi baka pag ang lalaki, madalas babaeng baka ibang pag-win yung makuha natin dyan. Hindi solwining, chicks winning. Alam nyo, may kasabihan daw po. Sabihin nyo kung tama ito o mali. Sabi nila, my body, my choice. Tama, mali? Tama. Sabi nila, my body, my choice. No. You know why? Yang katawan mo, dapat nagbibigay ng gloria yan sa Panginoon. 1 Corinthians 6 verse 18 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinatanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? At hindi kayo sa inyong sarili. Narinig niyo po ba yon? Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. That lust of the flesh, it will always lead us na magkasala sa Panginoon. Wala pong nilid ang laman natin na magbigay po ng kapurihan sa Diyos. Karamihan, kasalanan. Ano po? Sabi po ng Bible, there hath no temptation taken you but such as is common to man. 1 Corinthians 10:13. Minsan alam na nating hindi tama, ginagawa pa rin natin. Alam na nating hindi nararapat yun, pero pinagpapatuloy pa rin natin, mga kapatid. Alam mo nang hindi tamang makipagrelasyon, o nabanggit na po ito, pero mababanggit ko lang ulit,
Alam mo nang hindi tamang makipagrelasyon sa unbeliever, sabi nga po nung isang tita sa isang kanyang pamangkin sa young people, alam mo nang hindi tama, tinuloy mo pa. Alam niyo yung masakit sa ating mga Kristiyano, young people, ang Diyos natin matalino. Na dapat ang anak ng Diyos matalino. Nagiging wise. Pero nagiging mangmang tayo minsan, sorry for the word, nagiging mangmang tayo kasi kung ano yung alam mong tama na dapat gawin, hindi mo ginagawa at kung ano yung mali, yun pang pinipilit nating gawin. Yun pang gustong-gusto nating gawin. Pinagpipilitan natin ang bagay na yon. Pastor, pwede bang hayaan nyo na lang po ako? Dahil buhay ko naman ito. Hindi naman po kayo sa amin na naglilingkod Sa Panginoon naman po kayo naglilingkod Hindi naman yung pastor ninyo tinanggap ninyo sa buhay niyo, ang Panginoon naman ang tinanggap ninyo. Sabi nga ni pastor kagabi, sino ba tinanggap niyo sa puso ninyo, sa buhay ninyo? Si Jesus. Di po ba? Kaya wag mo sa amin sabihin yan. Sa Diyos mo sabihin yan. Kung kaya mong sabihin, Panginoon, pwede bang pabayaan mo na lang ako? Amen? Hindi naman po kami ang nagligtas sa inyo, ang Diyos. At ngayon, kung sasabihin natin niya sa Panginoon, Lord, hayaan mo na lang ako, Lord. Alam ko naman yung ginagawa ko There is a way that seemeth right unto a man. Lahat ng akala natin na tama, na okay lang, karamihan doon tayo nadadapa. Minsan nga common na sa atin yung bagay na yun, pero bang tingin mo parang first time mo lang. Diba? Ang dami mo nang nakitang yung people na hindi naging maayos ang buhay nila nung nakipagrelasyon sila sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid. Tapos ikaw, gusto mo pang sumunod sa yapak nila. Pero buti na lang, hindi doon natapos yung verse na yon. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape. Itong mensahe na ito ay pwedeng sabihin natin na isa sa mga escape natin na hindi po marumihan, madungisan, masira ang puso natin sa Panginoon. So, young people, if you're in relationship, may time na lumalabas kayo. Dito po ba, pag nagpapalam kayo kay pastor sa mga nasa in relationship at yung parang kakain sa labas halimbawa, meron bang chaperone na tinatawag? Meron po ba? Okay. Opo. Tama lang po yun. Kasi yung people, wag niyo sabihin, pastor ang lalaki na namin. Parang wala namang kayong tiwala sa amin yan. May tiwala kami sa inyo, kay Satan wala. Kasi ang diablo tuso. Ulitin ko kami mga pastor, may tiwala kami sa inyo, pero kay Satan wala. Gusto lang namin kayong protektahan para sa Panginoon. Amen? Meron nga yung young people. Sa tagal-tagal ng panahon, iningatan niya ang buhay niya, nagkaroon siya ng standard, single na babae. Alam niyo yung sa isang desisyon lang, bumagsak siya ng todo. Isang desisyon na piliin niyang pumunta sa bahay ng lalaki at natulog doon ng isang gabi. Only one night. Parang nawala lahat. Kaya sana po mga young people, yung katawan natin, huwag nating ibigay para sa kasalanan, ibigay natin para sa Panginoon. So if you're dating, you're in a relationship, pag-usapan ninyo yung mga boundaries ninyo hanggat hindi pa kayo kasal. Amen? Huwag nating gagawin to. Kung meron man, iwasan natin yung ganyan, iwasan natin yung nahihiwalay tayo. Kung lalabas man tayo, magsama tayo ng kasama natin. Okay? Piliin nyo na yung konti lang ang kinakain. Para hindi kayo mahirapan.
Pero yung iba daw kasi, ganito ang ginagawa. O, yan na naman, may matututunan na naman kayo. Ano po? Pastor, ito po kasama namin, si kapatid. Oh, okay, sige. Pagdating doon sa lugar, gusto mo, punta ka muna doon. Pinalis mo yung chaperone. Tapos naiwan din lang kayong dalawa. Ano ba naman yan? Kung tama ang motibo ninyo, tangarin ninyo, huwag kayong gagawa ng bagay na hindi makakapagbigay ng puri sa Panginoon. Ano po? Ingat lang po. Ingat po, mga kapatid. Marami po tayong makita niyan sa Bible. Si David. Okay? Nakita natin ang tagumpay niya, pero nakita din natin kung paano, nakita natin, nalaman natin mula sa salita ng Diyos kung paano siya bumagsak. Dahil sa ano? Diba? Hindi porket hari ka, malakas ka na. Magaling ka na. Okay ka na. Pwede mo nang gawin lahat. Diba? Si Samson. Okay? Pagkalakas-lakas ng katawan, talagang walang makatalo sa kanya, pero isang babae lang ang katapat niya para mawala ang lahat ng bagay na yon at hindi siya maging kagamit-gamit sa Panginoon. Okay? Nakabawi naman siya, nakabalik siya ulit, pero nandun siya, kasama siyang namatay ng mga Philistines. Sana maging kagaya tayo ni Joseph. Na kahit inaakit na siya ng asawa ni Potiphar, sabi ni Joseph, hindi ko kayang gawin ang kasalanan na yan. Alam mo ba, malaki ang tiwala sa iyo ng Panginoon? Malaki ang tiwala sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi lang mahalaga ang buhay mo sa Kanya. Malaki din ang tiwala niya sa atin. Guard your body. Guard your body. Ingat sa mga sinusot na damit. Yun yung sinasabi ni Pastor kagabi. Kunento niya po, di ba? Kahit nasa bahay lang po tayo, hindi porket nasa bahay tayo, you can do whatever you want. Hindi. Kahit nasa bahay ka lang, gawin mo yung makakapagbigay ng puri sa Panginoon. Ano po? So take note, setting boundaries early can prevent regret later. Setting boundaries early can prevent regret later. So in order to maintain purity that honors God, guard your thoughts, guard your body, and lastly, guard your heart. Guard your heart. Sabi po sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ipayos po natin sa Panginoon ang ating puso. Ang mga hangarin nito, yung mga bagay na dinidesire nito, at higit sa lahat, yung pinaka-iniibig nito na walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kung ang puso na yan ang iniibig ay ang Panginoon, hindi mamahalin niya ng mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Mga kapatid. Proverbs 4:23, sabi po ng Bible, napaka-common na talata ito. Sabi sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, okay? Sapagkat dinadaluyan ng buhay. So the pureness of your heart brings you closer to God. The pureness of your heart brings you closer to God. Guard your thoughts, guard your body, guard your heart. Okay na yan, people. Okay na eh. Okay? Nandito ka na. Nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Nagagamit na ang buhay natin para sa kanyang kalawalhatian. Amen! Amen! Pero, hello, huwag tayong malasing sa mga bagay na yan. Pag may mga tagumpay, huwag kang malasing sa mga bagay na yan. Actually, mas maganda nga, kung kailan may mga victories, doon tayo dapat nagiging mapagbantay. Kasi dyan madalas, nakakahanap ng butas ang kaaway. Mga kapatid. So, young people, I hope and I pray, kung titignan ng Diyos sa mga private life po ninyo, natin, amen, wala kang ikakatakot. Lord, alam mo lahat sa akin. Kahit siya sa atin mo, hanggang sa pinakasulok-sulukan ng aking buhay, ng aking pagkatao, ng aking puso, Lord, alam mo lahat. At wala akong dapat ikatakot, Panginoon, sa iyong harapan. Pero kung meron man, young people, it's not too late. It's not too late.
Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na ito na lumapit sa Panginoon. Ano po? Kasi pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Tawagin po natin si Pastor Ruel. Maraming salamat po, Pastor, sa mensahe pong yan. And young people, sana yung mensahe yan ay nag-remind sa ating lahat. Alam nyo, bago tayo manalangin, meron tayong 5 senses. Diba? Meron tayong sense of touch, sense of hearing, sense of sight, ano pa? Sense of smell, sense of, hindi ko nasabi, taste. Basta. Meron tayong ano. Pero pansinin nyo, lahat po yan, mula sa sense of sight natin, karamihan yan puro input. No? At the rest, yung sense of taste o yung pagsasalita natin, yan output siya. Hindi siya talaga pagkain lang ang nilalagay diyan. Pero anumang nilalabas natin ng bibig natin kasi yun yung nilagay mo sa isip mo, yan yung nakita ng mata mo, yan yung pinakinggan. Kaya merong bagay na kaming ginagamit. Kung ano ang nilagay mo sa isip mo, darating ang araw magiging habit mo siya. And then, one day, itong habit na ito magiging lifestyle mo na siya. At kapag naging lifestyle, mahirap nang baguhin kasi naging part na siya ng buhay. Young people, naghahanap ang Diyos ng henerasyon na iniingatan niya yung kanyang buhay. At kung bakit meron mga ganitong event, kasi nire-remind namin kayo parati na ingatan niyo ang buhay ninyo kasi gusto namin yung mga kabataan na gagamitin ng Diyos malinis. Dahil ayaw ng Diyos yung yung gagamitin niya marumi. Kaya kung sa oras na ito, alam mo sa harapan ng Diyos, meron kang bagay na ginagawa na hindi tama. Meron ka pang pagkakataon na ayusin ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo at ayaw nating sayangin ang pagkakataon kung kinausap ka ng Diyos sa umagang ito. Lumapit ka sa umagang ito. I-surrender mo lahat ng mga bagay na alam mo sa harapan ng Diyos hindi tama. Minsan na naging hubad ang tao. At sinubukan ng tao na takpan ang kanyang sarili, pero hindi ito pumasa sa harapan ng Diyos. Nag-provide pa rin ang Diyos ng pantakip para sa atin. Kaya kung sa tingin mo, sa harapan ng Diyos, yung bagay na ginagawa mo, maaaring meron kang relasyon na hindi alam ng pastor mo, pero wala tayong bagay na maitatago sa harapan ng Diyos. Kaya nawa, isuko natin yan. At uuwi tayo, isusurrender natin lahat ng bagay na alam nating hindi tama sa Diyos. At sasabihin natin sa oras nito, Panginoon, narito po ako. Tulungan niyo po ako na maingatan ang aking buhay. Maingatan ang aking kaisipan. Maingatan ang aking puso. Ang aking katawan. Hindi ko alam kung merong mga kabataan na pumunta rito na ang buhay mo sa harapan ng Diyos, napakarumi na. Pero katulad ng mensahe, God is faithful. Pero kailangan handa kang ilapit at isurrender lahat yan sa Panginoon. Kaya kung inausap ka ng Diyos, nakita mo ang iyong sarili, lumapit ka sa Panginoon. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Huwag mong dumihan. Huwag mong pabayaan na marumi ang buhay mo sa harapan ng Diyos. At isuko mo lahat. Wala kang ititira. Kundi lahat isuko natin sa Panginoon. Na hindi, ito isusuko ko, pero itong bagay na ito, hindi ko isusuko. No! Lahat ng bagay, isuko natin sa Diyos. Panginoon, narito po yung mga anak po ninyo. Narito ang mga kabataan ito. Nakakalungkod, Lord, sa panahon pong ito. Katulad ng testimony ni Pastor Chris.
noon pa, mga bata pa lamang, marumi na ang mga kaisipan. Hindi na sila po ay open na sa mga maruming bagay. How much more ngayong panahong ito, Panginoon, na kung sana mga kabataan ay masyado nang babad sa cellphone, Panginoon, na kung saan narito na lahat, nakikita na ng lahat. Pero Lord, nawa, ang mga kabataang ito yung mga henerasyon na iingatan nila ang kanilang mga buhay. Kaya narito ang mga anak po ninyo, ninyo ang kanilang panganalangin. I believe, Lord, kaya narito po sila. Kasi nais nilang isuko lahat sa inyo. Yeah, Lord, tulungan niyo po sila. Huwag niyo po ngayon na kunin ng diablo yung mga bagay na narinig po nila. Pagpalain niyo po ang umagang ito, ang aming pagpapatuloy, at ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Again, salamat po, Pastor Chris, sa mensahe. Young people, sana itatak natin sa puso natin yung mga narinig po natin. Na-bless po ba tayo? Amen. So sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Tawagin po natin yung ating, sinong song leader natin ngayong... okay. Ito. Brother Gillian. Sige, ito. Amen. Good morning pa rin po sa bawat isa, no? I hope na patuloy po tayong nabibless sa mga I believe we are all aware sa awiting obedience, tama? Tama po? Amen. Pero bago natin awitin, lalagyan natin ng twist, no? So, upo muna yung bawat isa. Kaya huwag kayong mag-alala, di ko po kayo pinapatayo, no? Hindi kayo nag-o-obey, ha? Sige, upo muna tayo. At sino dito nakakaalam sa lean forward, lean backward? Alam niyo yun? Hindi pa. Sige, tuturo natin ngayon, no? So, gayahin nyo lamang yung action, okay? Pag sinabing lean forward, sa inyong upuan, paano yun? Lean forward, lean backward, tapos to the left, to the right. Okay, try nga natin. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Okay, so lagyan natin siya ng tono, ganito siya. Awitin ko and awitin kayo, tapos gawin natin yung action. Ready? Sing. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Gets yun na? So this time, maawitin natin yung obedience song habang ginagawa yung action na yan. Okay? Para magising yung bawat isa. Amen? Amen, no? Sige, so paano ulit yung obedience? Obedience is the very best way to show that you believe. Okay, sige, ulitin natin sabay-sabay habang ginagawa yung action. Forward, back, left, right, stand up, down, left, right. Okay? Tuloy-tuloy lang yun. Sige. Ready, obedience, sabay-sabay. Sing. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Doing it daily. Okay. Action is the key. Do it immediately. Amen. Awit tayo. Obedience is the very best way to show that you believe. Let's spell it. O-B-E-D-I-E-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. Parang di pagising yung bawat isa. Okay ba? Ulitin natin. Amen. Amen. Isa pa, ano? Gilasan natin, ha? Dapat walang magkakamali. Pag may nagkamali, isa pa. Sige. Ready, obedience? Lakasan natin. Sing. Obedience is the very best. Amen. You believe. Doing
exactly what the Lord command, doing it heartily. Action is the key to it. Amen. The obedience is the very best way to show that you believe. Let's spell it OBEDIENCE. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. Salamat po sa awiting yon. I hope na nagising na yung bawat isa at tawagin po natin yung ating pong special number. Good morning po. Ang title po ng aking aawitin is, Lord, keep my focus on you. Sometimes I live my life just as you've planned. Other times I struggle to obey your command. Choices I make each day determine if I obey and follow you. Trust in you, guide me, I pray. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to turn my
nawa yung ating mga focus sa Diyos lang, no? Hindi kay sister, hindi kay brother, hindi sa anumang bagay, sa Diyos lang. Kapag sa Diyos ang focus natin, hindi tayo mawawala sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ngayon magkakaroon tayo ng split session. Dito uli yung mga ladies, doon ang men. Pero this time, tama ba dito? Tama ba, Sir Nyeng? Dito nakaharap ang mga men kasi dito ilalagay spear, lalo na may ginagawa po kasi doon. Tapos, ang mga ladies naman, dito nakaharap kasi ilalagay ng mga speaker para papunta doon ang tunog. Ang mga men papunta naman doon. Okay, at least tama ba? Okay lang sila rito. Sige. So yung mga ladies, okay lang. Pero yung mga men, kasi kahapon doon tayo nakaharap, di ba? Pero this time, dito tayo harap. Yung mga men. Parang kahapon. So yung mga ladies, lilipat lang dito, tapos yung mga upuan dito, ito lang ang kukunin. Tapos lilipat doon yung men. Okay? So, ngayong umaga, magiging speaker ng mga men. Walang iba, si Pastor Gilbert Manguera, and then yung mga ladies, si Ma'am Rachel. And then, ang pag-uusapan natin is about authority. Okay? So, sige, tayo ay split na. So, sa mga aming nanonood sa aming live ay pansamantala lang po naming ikakatang live at sa aming main session ay doon po magre-resume. Thank you po.